Sinuspindi na ng Transportation Department ang operasyon ng buong passenger fleet ng shipping company na may-ari ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan. Magsasagawa naman ang pamahalaan ng isang full-blown investigation para matukoy ang sanhi ng trahedya at mapanagot ang dapat mapanagot. Yan ang report ni Bernard Ferrer. Nagpapatuloy ang search and rescue operations para sa 10 individual na nawawala matapos lumubog ang passenger cargo vessel na MV Tricia Kirsten 3 sa karagatan ng Basilan. Nawawala pa rin ang 8 crew, ang kapitan ng barko at isang Coast Guard Marshal. Kaugnay nito, bumuo na ang Philippine Coast Guard ng 16 na technical divers para tumulong sa operasyon. Ipapadala rin ng PCG ang kanilang remotely operated vehicle o ROV para sa mas malalim na pagsusuri sa pinangyarihan ng insidente. Batay sa pinangkuling tala ng PCG, umabot sa 317 pasahero at 27 crew ang nakaligtas sa insidente, habang 18 ang kumpirmadong nasawi, kabilang isang sanggol. Ipinaabot ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez ang paikiramay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga pamilya ng mga biktima. Pinatututukan din ng kalihim sa Maritime Industry Authority o Marina ang agarang pagproseso ng insurance claims ng mga apektado ng insidente. Inatasan din ng DOTR ang Marina na magsumite ng isang maritime safety audit sa lahat ng domestic fleet sa bansa. Sa kasalukuyan, grounded ang lahat ng passenger fleet ng Allison Shipping Line, ang may-ari ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3. I-announce din namin na we are grounding the entire passenger fleet of Allison Shipping Lines. And I'm asking Marina to conduct a maritime safety audit together with Philippine Coast Guard, kasama na inspection, hindi lang po ng kanilang barko, kasama na rin po ng kanilang mga crew. Magsasagawa rin ang pamahalaan ng isang full-blown investigation upang matukoy ang sanhi ng insidente at matukoy ang posibleng pananagutan ng mga kinaukulang ahensya at ng nasabing shipping line. Kung lalabas po sa investigasyon na meron pong pagkukulang ang gobyerno, magkakaasa po kayo na yayaringin, sisipakin, we will file the appropriate cases. Ganun din po sa panig ng ship owner. Kung lalabas sa investigasyon na meron silang pagkukulang, they will expect the full force of the law. Napag-alaman ng DOTR na mula noong 2019, umabot na sa 32 maritime incident ang kinasangkutan ng Allison Shipping Line. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.